Ano kasi, um, nag-meeting naman ako doon kasi ang nangyari lang kasi, parang nagkaroon ng problema sa character na gagampanan ko. Yun lang yun. And then inayos naman. But I will be honest, while meeting with the movie, I say it with Espantaho, I was meeting also with sila Direk Dan regarding this movie Uninvited. But you know, the last thing kasi that I heard while they were preparing for the movie, because of course excited din ako to be with Judy Ann. You get me? I love Judy Ann. It's just, habang inaayos yun, and I will be honest, nalaman ko na lamang po na sinabmit yung script sa first five para sa MMMFF. But unfortunately, parang hindi napasok. Hindi napasok sa first five. So it was also Attorney Joji who told me go ahead and do the one of Dan, Direk Dan Villegas, because he is also my son. Sabi ni Direk Joji, do it, and I promise you, I will watch that movie. So, doon po nanggaling lahat yun. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thanks, Jimmy. Kay Sir Brian, kung hindi kaya si Ate V ang bida sa Uninvited, itutuloy mo pa rin kaya pagawa ng Walang uninvited kung hindi dahil kay Wilma Santos na storya ng ito. Actually, sa kanya po nanggaling yung storya. We've been trying to teach, of course, bilang bago po producer, pangarap po siyempre isang Wilma Santos. Ilang beses po kami nag-teach. Sabi ko sa kanya, tigilan lang natin ito. Anong gusto mong gawin? Sabihin mo sa amin. And then, marami po siyang binigay na parang peg. Ano po? Ito yung gusto kong ma-experience. Kasi, just to be honest, hindi naman po sa magano. Siguro naman, ang pangalang Vilma Santos is already bigger to any movie that we can actually create. So, nagkaroon ng magandang pagkakataon po, napaupo namin sila Direk Dan and the entire team, nakagawa ng bagong istorya. Kung naalala niyo po, talagang ang pelikula po na sinabit namin, Bilingan. We never expected that we were be able to do Uninvited. And then yun po, so talagang wala po Uninvited dahil si Ate B po ang nagbigay ng istorya sa amin. Kaya po na po ang Uninvited. Jimmy, if I may add, para alam nyo lang, kasi po, yung Uninvited, ito po yung dream story ko talaga. Marami po, kung titignan niyo po yung mga interviews ko nung araw, may mga interviews po ako na sinabi, V, kung magdidirect ka, ano yung gusto mong gawin? Matagal ko na po sinasabi to na gusto kong gumawa ng isang pelikula na nangyari lamang ng 24 hours. Na mag-uumpisa siya maganda, matatapos siya mukhang dilapidated na siya. Yun ang gusto ko. Hindi ko alam yung gitna. Paano mangyayari yun? Hindi. Paano mangyayari? Sila Direk at si Direk, hindi ko naman sinabi yun. Hindi. 48 hours, 48 hours, 48. Basta sila Direk ang naglagay ng istorya sa gitna hanggang nabuo yung Uninvited. Binuo nila yung story para dun sa dream ko na nag-umpisa siya ng maganda, gano'n. Yun. Me and my big mouth. Yan lang yun. Bigla nag-edit ka, no? Bigla reverse. Thank you po. Thank you. Best actress last year in the MMFF. Oh, yeah, that's very true. Kasi at this point in time of my career, ang hirap na akong humanap ng isang role na babagay sa edad ko at yung role that will challenge me. Kasi sa more than 62 years in the industry, parang ang pakiramdam ko, ang dami ko na rin nagawang iba't ibang klaseng character. Eh yung iba pa ulit-ulit na. So itong status ko ngayon, parang sabi ko, I don't want to do a movie para sabihin nila na meron lang akong ginawang pelikula.
Kung meron man akong gagawing pelikula, I will make sure at this point in time of my career and my age, I will make sure that I will do a movie that I think can still challenge me. And itong uninvited at yung role ko, palagay ko kahit paano na-challenge ako. Kaya nandito yung movie namin uninvited. I don't think about winning the Best Actress last year's MMFF. Miski when we were meeting about this movie, ang gusto ko lang, makagawa kami ng isang magandang movie na kaya namin ipagmalaki lahat. Yun ang nasa isip namin. Thank you. All right. Thank you. Naisali itong muling uninvited sa Metro Manila Film Festival. Again, if I may reiterate, when we were planning, conceptualizing the story of this movie, yung mga meetings namin, wala sa plano namin isali ito sa MMFF. Ang usapan nga lang namin talaga is to really make a good film, a good movie that we really can be proud of. Pero biglang sinuwerte naman at naipasok sa MMFF at natanggap. So, not necessarily may plano naman ako yearly. Nagkataon lang magkasunod na when I met in Tokyo and then this year, meron ako uling movie na nakasali yung uninvited. So, siguro, ano lang, baka it was meant to be. Gano'n lang yun, Francis. Yes. Pinaghandaan? I'm sorry. Ano ulit yung question? Paano pinaghandaan? Paano pinagandaan yung role? Kasi kakaiba rin to sa mga dati mo na nilagawa ng before. Alam mo yung sa akin siguro, sa totoo lang ito, di ba sabi ko nga, dream movie ko to eh. It's more of yung inspiration. Kasi nung last meeting kami, bago ma-approve na we will be doing this movie, na-inspire na ako agad eh. Yun ang isang malaking plus factor sa artista eh. It's really nice to work when you are inspired. Kasi parang you're looking forward into something na, oh my God, this is something nice. Maganda to, mag-challenge ako dito. Parang doon ang gagaling ng inspirasyon ko. And ang maganda lang dito, siguro if I may, please allow me, malaking karangalan po ang makasama ang team na ito. Nagmumula na doon sa aming, kaysa sa director ng aming sa design kay Mick, Tata, Mick, hi, na napakagaling po ng pagsaset up namin, lahat well prepared, even our costumes. So, and I guess the presentation they did to me, nung ilatag po nila itong istorya dito sa akin, nung makita ko po yung photography, kay Pao, sa totoo lang yan. Pagpalapakan naman natin si Pao. Grabe, na-amuse ako talaga. Yung, kwento ko lang po sa inyo kasi iba yung dito ang kulay, iba kulay dito. Ito na, na-impress po ako talaga. At nangyari yun. Pao, maraming salamat. And nung inayos na po yung script ni Sir Dodo Dayaw, Sir, nung meeting natin, remember? Nagtatanong ako sa kanya ng talagang ano mo ba talaga to kasi hindi ko alam talaga yung gitna ng dream movie ko, hindi ko alam kung ano yung gitna. Pero binuo nila Sir Dodo Dayaw. Maraming salamat po. At malaking karangalan sa akin na malaman ko din na makakasama ko yung nanalong Best Actress, katay si Maria Rivera ng Sinimalaya, walang iba kundi si Gabi Padilla. Gabs! Thank you. I love you. And then, kasama ko pa rin, of course, ng aming pong best friend. Kasama si Kirsten Cruz III. And then, I'm so happy when I learned, ang dami kong kwento, ha? Bumuhin ko na. Malaking karangalan na magpuproduce pa ang mentor. Ang mentor kung saan ang galing, yung malaki yung kinita movie na Malyari. Ng anak kong si Papa P. So, nung ako tinatanungan na ng script ko, gusto mo, ang dami lang pinitch sa akin, hanggang bandang muli, ano ba gusto mo? At ito nga po yung naisip ko. So, tapos po, malaking narangalan ko from mentor, ay naging producer ko rin po, co-produce ang Project 8
Imagine with Direct Dan Villegas, with Direct Tonet Hadaune, and Direct Irene. So, the inspiration is there, and then nalaman ko po, of course, with the Dean, with Aga, and then with RK, Bagatsing, first time. Puro first time. So, na-inspire ako to be working with New Blood. Kay RK, thank you RK. And then si Gio. Gio, bagets ka pa nun, ha? O magkasama. Ibang high, ibang inspiration to be working first time with these actors. And then si Ketchup. Ketchup. Ang galing-galing to si Ketchup. Mga magagaling na artista, si Ron. And then all of these things, ito ang bumuo sa akin to be si Cholo, kasama rin namin. Lot de Leon. Imagine, makakasama ko sa pelikula si Lot de Leon. So, itong nagbigay ng inspirasyon sa akin siguro to do my best sa character na ginampanan ko for Uninvited. And sana naman nabigyan ko ng justice yung character na ibigay sa akin para dito. So, inspiration ang naging bala ko para pagkakulang ko mabuti yung role na binigay sa akin sa Uninvited. Thank you. Thank you. Kasi Aga,